Sa nagdaang duo formation task, parehong nahirapan sina Mika at Bianca. So hard! Enough! At sa huli, silang dalawa na rin ang naging bagong magkaduo matapos maunang makapili ng ibang housemates na mas nakakuha ng maraming puntos sa task. Sa ginawa namang pagsukat ng housemates sa pagpapakatotoo ng mga kasama, sina Bianca at Mika rin ang dalawa sa nakakuha ng pinakamababang average score at sa tingin ng housemates ay mga pinaka hindi nagpapakatotoo sa loob ng bahay. Pareho kasi kami ni Bianca, kuya. Pareho kaming mataas yung boundaries, mataas yung walls. Kaya feeling ko kami din yung nasa dulo. Nasasaktan lang po ako, kuya, kasi I'm really trying my best. Ang nakakuha ng red flag na si Mika, maraming beses din na naging usapan ng ilang housemates. What's for Monica? Controversial. No wonder she's like that. Iniiyak-iyak niya na people outside don't like her. No wonder why. She went to me, like randomly, nag-usap kami ni Charlie, and then she was like, si kamusta ka na? Tagal na tayo hindi nag-debrief. Like yung tayong dalawa. She kept asking about me, but she didn't share anything about her. She's so worried about looking bad. Pero itong si Mika, wala, I don't feel like she wants to open up. Yeah. And we can't force her to do that. She has a different way of playing safe. Playing safe while destroying other people. Dahil sa mga kaganapan, si Mika sinubukang maglabas ng saloobin kay Kuya. Feeling ko it's about time na para maintindihan din po ako ng mga tao why I do things that I do, think the way I think. Maiintindihan nila kung saan ako nanggagaling minsan. Hindi ko po talaga na-share yung like sa family ko, hindi ko po talaga na-share sa group yung ako po talaga personally. Kasi natatakot ako, kuya. Kasi natatakot ako may matrigger ako. Kaya ginagawa ko siyang light as possible. Natatakot ako i-open yung sarili ko sa lahat. Diagnosed po kasi ako, kuya, talaga ng depression and anxiety. Alam po nung family ko. Tapos nung bata po ako, ang sabi lang ng mama ko, gawa lang ako ng imaginary angel, ganyan-ganyan, para malabanan ko yung sadness. It's just sadness nung bata ako. Pero naintindihan ko po siya. It's a chemical imbalance in my brain talaga, kuya, na parang nung bata ako, hindi ko siya naiintindihan. Akala din ng family ko, sad lang ako, ganyan-ganyan. And then lumala siya na lumala, growing up. 15, 16, kuya? At ito yung panahon na 17? nasa US ka. Yes po, kuya. Nagamot naman po. Doon ko po siya mas naintindihan. Somehow it's normal sa akin to feel that way kasi nga po it's imbalance nga po siya. Minsan may mga ano lang po ako na triggers po ako, pero alam ko na din po siyang ayusin. Katulad po nung kagabi, I just need to breathe, ganyan-ganyan. I just need to think. Iiyak ko lang siya. Mafe-feel ko lahat na mafe-feel ko. Pero more on, inaano ko po sarili ko eh. Mini-meditate ko po yung sarili ko. Kailangan ko po talaga siyang i-rewire. Kaya po, okay naman po ako. Kasi, ang hirap din, kuya, na parang tinatago ko siya na parang people always expect you to be happy. Pero it's not always like that. Meron kasi mga araw na I'm just sad. Pero I can do my work, I can do everything na you ask me. But I'm just sad. Kaya siguro, it's perfect din na nandito din ako ngayon para din ma-open ko yung sarili ko sa ganung bagay. Mika, Kuya. nandito ako bilang kuya mo para makinig sa'yo. When you are here sa aking confession room, this is your safe space. Thank you, kuya. Lagi mong tatandaan yan.